gumawa ng play and medyo nagiging mas mabagal yung ating laban ngayon. Kasi kanina parang first blood pa lang doon sa may Little Wonder pero maagang pokes para dito sa ating mga manlalaro. Wala pa namang malakas na sakitan dito. Magsisimula pa lang ang ating pinakaunang pagong ng larong ito, Super Yoshi. Half HP already, pero si Andorio makikita ata. Okay, nag-ano lang siya. Pinakiramdaman niya lang kung alam dito ng mga players sa Twisted Minds. Pero masakit na nga rin talaga yung damage dito. So for Twisted Minds, hindi din sila umaatras. Kahit alam nila na nandito mga players na Omega, sinisimulan nila ngayon yung turtle. Ang ganda na nauna sila sa pwesto at dahil dyan, libreng pagong ang makukuha ng Twisted Minds at wala atang ititrade ng Omega doon. Bakit naging gano'n ang itsura ng trade natin, Midnight? Naging ganda nung poke na ginawa ni Haji kanina kay Super Yoshi. So hindi nakahanap ng level 4 setup dito yung Badang and pati na rin yung Phobius. So na-delay din yung movements dito ng Smart Omega kasi na-poke din naman si Super Yoshi. Kaya ang bilis lang din nung pagkuha ng Twisted Minds ng mga bush. And ang naging resulta nun is libre yung pagong para kay Mpitaking. Oh, and for Twisted Minds, dahil dyan ay lamang na nga sila ng 500 purely out of that turtle only. And sa Omega naman ay mukhang kalmado muna ang kanilang galaw. Hinihintay nila yung perfect opportunity na makahanap ng laban. But so far for Twisted Minds, they are in the driver's seat. Pwede silang makakuha ng isang magandang pick-off, especially available na yung choke slam o yung tsunami slam na eskalera dito. Tsaka dito for Twisted Minds, talagang kinakapitalize nila yung pagtago dun sa mga bushes. As much as possible, hindi na binibigyan ng chances dito yung Omega na malaman kung saan talaga sila nakapwesto. Kaya hindi sila masyadong nagiging aggressive. Talagang farm lang for both sides. Hinintay lang din naman ni Andorio yung kanyang first item. Very crucial yung kanyang magiging first item dito kasi yun yung unang step sa kanyang power spike. Yung kapag enough na yung kanyang burst damage para makaharap ng pick-off with a Smart Omega, doon na magsisimula yung snowball ng Hellcurt. Oo, very silent ang ating laro. Still 0 kills sa ating table. 3 minutes in na. Wala pa rin talagang nangyayaring napakalala. Grabe. Nagkakitaan na naman ang ating mga jungler. Agaran lamang tatakbo si Andorio. 30 seconds bago magsimula yung pagong. Guys, parang hindi ako sanay. Twisted Minds Omega. Walang nagpapatayan. Oo, tahimik sila ngayon. Tsaka parang ayun na yung habulan. Hindi, habulan lang para dito sa mga junglers natin. Nakita natin yan kanina. Wow! Okay. Nakakuha naman dito ni Andorio. So feeling ko yun yung magiging story din. It's gonna be Andorio versus MP the King. Pagalingang pumasok sa team fight. Yeah. Oo. Mas lang talaga, mas malaki lang yung entry ni Andorio. Kumbaga, yan yung yan yung pag pumasok tahimik lahat kasi wala silang makita. Parang grand entrance. Oo, hindi pala tahimik, magsisigawan pala yung Twisted Minds kasi hindi sa fan sila nung Hellcurt. Actually, ayaw nila makita yan. And yun yung magiging simula ng bangungot ng Twisted Minds kapag nakahanap ng magandang pick-up si Andorio. At syempre hindi gugustuhin niya ni Haji dahil bukod sa mahirap na nga mag-real world manipulation ay pwede pang tumakbo doon sa likod. Kaya naman ang third Titan Strike with a choke slam! Ang mga kalahati ng buhay, Super Yoshi. Unang mabibigyan din ng Twisted Minds. Diretso rin kuha dito ng Turtle. Si Luis ay zone out. Nandito si Escalera pero napakaganda, napakabilis para dito sa Twisted Minds. Para nagulat na lang bigla yung Omega na meron na palang play na gagawin. Grabe, basang-basa. Nandun yung tiwala kay Escalera na tatama. Ang hirap nun yung tidal strike flicker sa may bush. Kailangan talagang ispam mo yung pindot ng chokeslam. Oh, MP the King! MP the King! Laban sa top! Jomez down. Binigyan ng kidlat dito ni MP the King. At yun na nga yung nerf na naramdaman natin. Yung shield ng Chrono Fisher. Pero si MP the King ata may trade na magaganap. That's still going to be Omega getting a 1-for-1. Nagkamali ng inuwian. Okay na yung trade pero yung Eskinita, may mga barangay na nag-aabang. Oo, meron pala nakabantay. Meron pala nakaharang. Pero may space para kay outplayed. So nakakapag-clear siya ng Binion Wave. Parang ganito din yung ginawa ng Twisted Minds kanina nung medyo nakahabol sila against Omega. Mukhang maganda yung magiging timer dito na yung outplayed. Mahahawakan niya na yung Sky Piercer in just a bit. And similar story pa rin naman to. Nandun pa rin naman yung poke damage na gagaling mula sa Rhapsody. Ang medyo kawawa lang for the Granger is yung scaling sa late game. And of course, yung lack of the vision mula sa Death Sonata and yung maliit na dashes mula sa kanyang mga skill. Pero yung mid-game power spike niya with the Sky Piercer ay almost similar pa rin naman. Oh, nandun pa rin yung factor na 50 meters away, pwedeng makalapit ka ng Death Sonata at pwede kang maging numero na lamang sa kwento ng Sky Piercer. Kaya naman ang Twisted Minds mukhang pipilitin nila yung bandang topside. Ang sagot naman ng Omega ay cross-map play. At medyo na-i-invade na si Idol Andorio doon sa orange niya. Oh, alam niya rin, no? Sabi niya parang, wait a minute, wala yung mga kalaban doon sa may mapa. So parang ito yung magiging struggle ngayon for Omega.
kung paano nila ngayon bibigyan ng space si Andorio na makapag-farm. But definitely, Twisted Minds dito, maganda na na-maintain nila yung kanilang gold lead para dito sa ating game. And I guess this is the final turtle of the game. Huling pagong kung saan mauuna pa rin sa pwesto ang Twisted Minds. Sa huling laban natin dito ay nauna maghanap ng play ang Kalea. But this time, Omega, nasa magandang pwesto. Pwede mag-flicker si Super Yoshi. Oo, pero parang hindi na yata papalag dahil MP the King makakakuha ng pagong. Diretso na naman napasok. Dark Knight Pulse, ginamit din sa Andorio. Kanina nga ba yung damage? Meron din sa Summon Force, pero regeneration din ni Haji ay buo pa rin. Si Jom, magdidil ang damage doon. Pero double kill sa mukha para dito kay Haji. And even Super Yoshi, tatama ng bala. Dito rin outplayed. Ang linis ng pinakita ng Twisted Minds doon. Tapos rekta kuha pa ng Torre. Night mid, parang wala atang nakuha ang Omega doon. Wala. Talagang kahit walang makita rito yung Twisted Minds nilaban nila kasi overwhelming. Oy! Yung damage output mula rito kay Outplayed and MP the King. And with this momentum, with this lead, medyo mahihirapan na Smart Omega na makabawi kasi again, yung mga pinanggagalingan ng damage mula sa Twisted Minds, hindi nga nila makita kung saan galing. At ayan na, ginamit na rin ang Glorious Pathway para mag-zone out. Pero mukhang para lamang ito makuha ni MP the King ang purple. And I just wanna go back on that team fight Midnight. Parang nagkaroon ng mental fatigue doon sa isang badang. Nung nakita niyang nasa langit na yung Kalea, biglang nag-ulti doon Oo. sa bush. Yep, sinubukan niyang, siguro parang iniisip niya siya yung papasukin nung Kalea. Pero to si Hellcurt, last time na nilaro siya, season 12 pa. Napakatagal. And I think this was also the time na parang tinetesting lang nila. I think ang coach si Coach Vren ba ata ito? Yung ano na, no? Sabi niya gusto daw niya talaga yung Hellcurt makita. Oo. Tapos meron din pala nung season something din, si Light din ginamit siya as ibang role naman. So jungle is season 12. Oo. Ang dami na din palang pinagdaanan Hellcurt. ni Hellcurt, Parang no? naalala ko yung game na yun. Petrify Hellcurt ba ito? Oo. Yung magugulat, tumatakbo, pero tingnan natin kung sino mas mabilis. Ito yung medyo malungkot kapag Hellcurt ka. Yung pag di ka nakakuha ng snowball, aray ko, naabot pa. Ayan na. Aray ko po. Kita mo yung damage. Naku, Kita mo yung damage. Talagang nga napagamit agad ang Dark Knight Falls doon si Andorio. Yun na yung mga signals na malungkot yung Hellcurt game mo. Yung kapag nag-ulti ka palabas. Parang yun yung Glorious Pathway na palabas. Hindi Glorious yun. Oo, medyo... Pathway na lang. Oo. Pathway na lang yun. Shameful pathway, ika nga ni Leo. At ang nakakalungkot dun sa ulti na yun ay napakatagal ng cooldown ng Dark Knight Falls, no? Isa yan sa mga mahaba talaga ang cooldown. Kaya naman mukhang libreng Lord na naman ang makukuha ng Twisted Minds dito as they amass a 7.5k gold lead. Napakalaki ng kanilang gold lead. At rekta pasok pa sa likod! Pumasok na naman, pero Super Yoshi magka-counter yata. Hindi, bigla nawala. Nalang dito si Andorio at dediretso pa nga yata ang side ng Twisted Minds. Hindi pwede sila kumuha ng Torre dito sa may bandang gitna. Biglang tumatalon si Escalera. Nagugulat dito yung barangay na meron palang biglang tatalon sa harap nila. At nakakatakot na yung damage dito, no? Medyo nag-iinit na si kuya mo outplayed Midnight. Ang ganda sana nung ang ganda sana nung idea ni Super Yoshi. Ginamit niya kagad yung kanyang ultimate para pagbagsak nung Kalea, hindi siya kagad makaka-chokeslam. Kaso, yung suntok hindi tumama sa pader. So naabot pa rin ni Kalea dito yung Hellcurt. Kaya nawala kagad si Andorio. And Andorio mukha na nga nagsa-struggle ngayon on this Hellcurt game. Dark Knight Falls, makakaharap na tatlo! Tinamahan na nga na Dark Wave doon, pero may counterplay sa Twisted Minds. Outplayed na, bigyan na. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Okay, meron na Oh, wow. Killing spree para dito kay Haji. Buhay na buhay pa rin mga players dito sa Twisted Minds. Okay, mapipilitan lumayo. Lumalaban pa rin si Luis. Napakakunat. Habang yung Lord kailangan depensahan niya ng barangay MP the King. Magda-dash away na lang muna. Meron pang minion wave para sa kanila side. Super Yoshi. Luis. Ay patay, ayaw nilang umalis. Ayaw nilang umalis. Pero si Okir na dito pa rin. MP the King nakita si Okir. Hindi na siya makakatakas pa. Electrifying Pits. Ginamit na rin. Pero napatay din sa ilalim ng Torre. And even Haji is standing strong after the team fight. Pero mukhang makakadepensa pa naman ang barangay. Andorio and Jom kaka-revive lamang at si Super Yoshi ay lalabas na rin. Pero napakalaki ng gold lead nila kanina. Almost 9,000. Naputol ito ng 1.5 Omega with a great defense. Grabe yung set ni Luis. Tatlo yung umangat sa Twisted Minds and hindi na nakagalaw si Outplayed. Naramdaman natin yung nerf doon sa Granger. Hindi siya makalabas doon sa teamfight. Naabot siya ni Jom, naambot siya ni Andorio. And even though maganda pa rin yung start ng teamfight for Smart Omega, maganda pa rin naman yung naging turnout nung laban na yun. Pero for Twisted Minds, grabe yung sustain ni James. Grabe yung kabayo, tsaka yung Eve. Oo, si Haji walang pumansin sa kanya kaya nakapag-poke lang siya ng poke kanina.
Tsaka parang hindi na tanggap na ata ng Omega na hindi talaga nila pwedeng maabot si Haji Z na kailangan lahat all in dito kay Outplayed. Dahil napakaganda ng mga latag dito ng real world manipulation ni Haji Z. And apart from that, hindi rin nila pwedeng basta-bastang hayaan yung backline nila. Oo. Dahil si MP The King, no, medyo nakakalibre dun sa likod. No, si MP The King, master swiper na to Parang kahit anong passcode, kaya na niyang buuin Oo, Kanina pa siya dash ng dash Kumbaga, professional locksmith na siya, no? lahat na ataan ng passcode combination nagawa na niya Napupuntahan niya lahat na papasok. Ika nga. May 456, may 157. Oy, wag mo nga binabanggit yung code ng locker ko sa gym. Ay, sorry. De, pero legit malapit na doon. Anyway, Shoutout sa mga ka-gym shoutout Yomi. sa mga ka-gym ko dyan. At itong Lord na ito, mukhang ay sisimulan na nga rin ng Twisted Minds. Malas para sa Omega na yung long lane nila ay literal opposite lane pa Oo. sa Lord na ito. Sa mga nagtatanong kasi nakikita ko sa community section yan ba't daw iniiwan yung cannon? Yan po yung tinatawag nating slow push. Para naturally nagtutulak yung lane at hindi kailangan galawin ng Twisted Minds. O yan, para alam ng mga nanonood sa atin ngayon, may bago na naman tayo natutunan by midnight. At hindi lamang yan, no? Talang kahit anong panoorin mong laro sa MPL, kailangan mo lang pabagalin ng konti. Yan. Ay may mapag-uusapan at may matututunan din. Pero sa Ayan, ngayon, burst yan! burst na to, nakita yung harit sa taas. At, Burst yan! Oo, tapos dalawa pa, tatlo pa yung nasa may gitna. Oo, Okay, diba? it's Lord time! Yan. Sabi dito ng Twisted Minds. Ayan ang Filipino Lord Dance. Pag may nagpakita sa taas o may nagpakita sa malayo, burst Lord, agad. Lord. Oo, yun yung tatlong beses mong locked in na for Twisted Minds. And this is going to be their second Lord of the game. Tatlong pagong din ang kanilang nakuha kanina. Kung objectives ang usapan, lamang na lamang talaga ang Twisted Minds. Pero tandaan natin, Omega, nanalo sila ng Game 1 with a defense. Kailangan mag-ingat ang Twisted Minds dito. Hindi pwedeng basta-basta makapasok lang dito for Twisted Minds. Kailangan nilang angguluhan talaga na matindi. Yung latag ng Glorious Pathway, it has to be in sync with the Lord Wave push. Pero nakaabang si Andorra sa may top. Makakapag-clear ba sila Minion Wave? Kasalubungin ba nila yan? Hindi nila makita yung Hylos And actually, hindi nila makita yung Joy. So hindi din sila pwede mag-clear sa may taas. Hindi rin sila pwedeng basta-basta Uy. magpakita dahil ready ata mag-team fight ang Lilikod Twisted yata. Minds dito. Sa sandwich. Wala makakapaglikod. Meron na agad dito sa likod pero may pwesto yung Hellcurt tsaka Badang. Hinihintay nila na may isang magpakita. Conceal play, Super Yoshi. Oh my God! May madalikod. Okay na Terrify. Outplayed. Maibili na mag-flicker out. Okay, it's down. Again, Andori na rin nakuha na. Pero yung Lord hindi pa rin nadedepensa dito na side ng Omega. So Twisted Minds, tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsakop. It's gonna be a game number 3. Twisted Minds para sa game number 2. Maganda ang plano. Pero naiwan na ng eroplano. Nandun na yung Lord 1-1. Twisted Minds ang makakalamang. Andun na yung setup, kaso pagtalo ni Andorio, bitin yung damage. Kinapos sila and dun mo naramdaman na nandun yung idea Nandun yung lineup, yung capability na execution. Pero nandun din kasi yung lead ng Twisted Minds. Napakalaki ng hawak nilang advantage pagdating sa gold, sa XP. May mga lumabas pa nga immortality nung nawala yung vision sa mapa. Feeling ko napakabilis ng pagpindot ng buy and sell nun. Nung dumilim yung ML, talagang pumunta kagad sa shop, bumili ng emo. Ayoko kasi mamatay. Ganong level ng response yung nakita natin mula sa Twisted Minds. And napakaganda ng control nila sa early game. Even though sinasabi nating tahimik, parang yung Smart Omega nga dapat yung nagiging aggressive sa first few minutes of the game. Pero dahil hindi rin natin nakita yon, tuloy-tuloy lang yung pag-farm dito ng Twisted Minds. Similar to sa story dapat ng game number 1 na farm lang ng Farm Enjoy tsaka Moskov. Dito, ang kinagandahan kasi, yung farm nila nag-translate into the mid-game power spike ng Ranger nung lumabas na yung Skypiercer. Kaya naman hindi nakahinga dito yung Smart Omega. And very commendable yung pag-lock-in dito ni Haji, ang ating MVP ng game number 2. Yung mga RWMs na talagang kapag nag-commit dito yung Smart Omega, wala nang labasan. And for this game, MVP si Haji Z, ay nakita rin natin kung